Mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y dinig sa iba't pang panig ng mundo. So, good morning, good afternoon, good evening as the case may be. Lalong-lalo na po sa Estados Unidos. Iba po ang oras dyan. At ganoon sa gitnang silangan, sila Agatha Dalire Criste. At syempre dito naman sa ating mga neighboring countries. Saan po yan? Malaysia, Indonesia, Thailand, Hong Kong, Singapore, at syempre, dyan po sa Myanmar, sa Vietnam, at malakas na rin po tayo sa Macau. O di po ba? So hello po dyan. At syempre dito sa ating bansa, ang ating kaisa-isang mahal na bansa, ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na po, saan yan? Sa kagagaling ko lang na lugar, dyan po ang matatawag kong siguro napaka-blessed na lugar. Pinagpalang lugar yan. Saan po yan? Sa Mindanao. Galing po tayo dyan kahapon, Cotabato, at maya-maya maiintindihan niyo po bakit sila ganun kapagpala. Dahil nagtutulungan sila. So, syempre, assalamualaikum, kaali makamalang, at ang ating mga nakasama dyan sila, Dong Kusain. Hello. Thank you so much for your generosities. At saka si Hong Pin na hindi naman namin nakita, but hopefully next time we will see you. Siya po ay Parliament Minister for Business, si Mr. Narciso Hong Pin, UEK. At gayon na rin si Minister natin ng Sir Spokesperson, si Minister Najib Sinarimbo. And equally talented ang kanyang wifey, si Ma'am Rosaline Najib. Siya po ang Director General for Tourism, Trade, and Investment. So, ayun po. Hopefully tayo live. Naririnig na ba tayo? Yes, can you shout out? Pinambaba sa akin ni Engineer Jeric. At ang internet ay, nako. Pero loud and clear pa ba? Please call me kung hindi nyo ako maintindihan dahil hindi ko makita ang aking sa screen. Again, ano po yung ating gustong pasalamatan? Alam niyo po, ngayon ay araw ng Pasko. So alam natin na ang ating Lord Jesus Christ ay ipinanganak ng ganitong panahon. Not specifically on the 25th, but siguro ito yung mga panahon na kung siya ay na ipanganak. Ano pong ibig sabihin nito? Pagpanganak sa kanya. Bakit kaya siya pinanganak? Ayan, palaisipan po or trivia para sa inyong mga nakikinig sa iba't pang panig ng mundo. Shout out niyo po sa atin at live tayo via streaming, via our FB. Just visit our FB page, DWIC 882, or ang ating website, www.dwic882am.com. At sagutin niyo po yung aking katanungan. Ano po ang purpose? Bakit siya ipinanganak dito sa atin sa mundo? Kasi you would recall, di po ba siya ay pinanganak by a virgin birth? Okay? So ano kaya ibig sabihin nitong wala naman po, ma'am? Please, naririnig niyo ba ako? Malinaw ba? Okay. Okay, balikan ko lang ulit. Yes. Pakilinaw kung loud and clear ang ating audio. Okay, thank you. Again, ano po ang purpose sa kanyang panganakan? He was like birth. He was a virgin birth, or a virgin bear his a son. Yun po yung prophecy na magkakaroon ng kapanganakan ng isang birhen. Kagulat-gulat di po ba? Kasi si Virgin Mary ay virgin nga eh. Paano siya magkakaanak? Hindi pa nga siya nag-aasawa kay Mr. Joseph. No? So ayan, mga katanungang palaisipan na dapat mo siguro i-fathom o i-understand. Kasi po may purpose. Hindi naman basta nanganak lang siya katulad ko, nanganak ako ng 2, okay. Or any other couple nanganak 3, 4, 5. Pero ito po ay kaiba kasi virgin birth. Si Maria ang nagdala sa kanyang sinapupunan. But ang daming question because napakabata po ni Mary. She was like only 15, 16. Imagine, ganun kabata. Nanganak na.
o nagbuntis na. So iisipin niyo po, hindi pa nga siya kinakasal at di pa siya, engaged pa lang sila ni Joseph. Pero yun yung predestined plan. But before we really tackle on the day of His birth, of our Lord Jesus Christ, gusto ko munang pasalamatan. Dahil tayo po ay impressed. Nung tayo na andun kahapon sa Cotabato, ay nakahabol tayo sa interview with their minister, ang BARM, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, Minister of Health, no less than si Dr. Bashari, Dr. Bashari Lipat. Siya po ang Latipa. Siya po ang Minister of Health for Bangsamoro Autonomous Region. Tayo po impressed. Bakit? Kasi zero ang kanilang infections. At sila po ang may highest rate of vaccination. Karamihan po ay talagang naka-vaccine na. So siguro let's play the tape para maintindihan mo kung bakit po sila napaka-successful at dapat yan na ay tularan ng iba pa nating mga karatig pook dito sa ating bansa nang tayo po ay maligtas sa COVID-19. Tingnan natin how they responded ito sa COVID pandemya. Go ahead, Jerry. With the cooperation of different line agencies and of course the community as a whole and the other stakeholders and of course kayo sa media, malaki yung naging role yung to address the fake news and some promotion campaign na lumalabas sa social media. Nakakatulong po kayo and actually nag-seal po kami dito sa bar noong December 9 and 11. Wala pong naging positive visa buong bar region. So, tumulong po doon, dalawa, tatlo na per day. Pero we are hoping na hindi na ito makapasok ang Omicron variant. Number yung aming efforts dun sa vaccination rollout namin ay talagang hindi makikita our manpower. And of course, with the help of the national government, kasi galing sa kanila yung mga vaccines na ngayon dumating na yung single dose ng PNG. Complete po tayo sa par na anong klaseng mga brand ng vaccine. So, nakatulong din yun. And of course, with the help of the different agencies of the government and NGOs and other stakeholders. Yes, of course, the international partners. So, what are we looking at in the next year? Siguro in the past 3 months down the road. So, we are hoping that we've been able to reach the 70% herd immunity. If not this year, most probably early next year. Baka pwede po natin ma-reach yung ating target population, which is 70% herd immunity. Ang point namin kasi mataas 2.9 million ang target namin. So, nakakailan na po tayo? Yes, yung mga pediatric patients from 12 to 17 years old. So again, ito pong ating death victims, registration of death victims. Papadala yata kayo ng Indonesia. Yes, nakikiramay po tayo sa mga kababayan natin na nasa lagta ng Bagyo Project. No? Talagang very unfortunate at the time na ngayon magpapasko na. Very, nakakaano ba? So anyway, ang BARM at saka Minister of Health ay naghahanda po para tumulong dito sa ating mga kababayan na nasalanta ng typhoon na ito. At ngayon po ay kami ay yung mga tauhan namin, mga gamot, ang hygiene kits, ganun din ang mga iba't ibang mga tulong sa kanila ay aming ihahanda at on the way na po ito. No? Together with different line agency of the Bangsamoro government, nandiyan po ang MSSD, ang MILG, at iba pang ministry ng Bangsamoro government. Okay, inshallah, maraming sakwan. Thank you po. Thank you very much. About sa vaccine. Alright. Siyempre po narinig natin kung paano sila magresponde
Di po ba? Ganyan dapat sana ang ating mga lokal na pamahalaan dito sa ating seat of power, natatawag dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, ano? Yung iba't ibang kawani at opisyal natin, ganyan dapat kahanda para po, sabi nga nila, bakit di ka natakot punta ka ng Mindanao? Baka may mga, infected. Hindi, sila nga ang zero halos. Nung November po, sila po ay nagtala ng zero bilang ng mga hindi nagka-COVID. So nakaka-impress, di po ba? Samantalang dikit-dikit po makikita yun sa kanilang tayo ay umikot sa city, sa municipality at tayo nakapasyal sa kanilang mga tanggapan, lalo na sa tanggapan ni Minister Najib, ang kanilang spokesperson, dun mismo sa municipality, dun mismo sa center, ay maraming tao. And yet, hindi sila infected at na-contain nila. Dahil nga itong si Dr. Latif, ang ating Minister of Health for BARM, ay talagang masusing tinutukan at pinag-aralan at masasabi natin sila ay doing their job, hindi na ay pinaghandaan at meron tulong-tulong naman by his own admission, tulong-tulong naman po silang nagsama-sama. Again, in unity, there's strength. Pag sila ay nagsama-sama, nakaka-accomplish sila ng so much. Di po ba? Okay, pagbigyan naman natin ang isang kawani ng International Organization for Migration. Ito po, famosong-famoso. This is a famous organization who helps. And they have a big heart. If only some of our, siguro, private companies, we're calling on other good Samaritans can have this kind of a big heart. Like the IOM, siguro lahat po tayo ay maliligtas sa sakit ng COVID. Kasi po, isa po sila tumulong, itong IOM. Kahapon nung tayo nakasama sa kanilang pagtitipon, pinapasalamatan nga ni Dr. Bashari Latif, ang media, ang aming hanay, sa pamumuno ni Kaali Makabalang, ang Pangulo ng BARM FESCOR, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, ay binigyan ng pasinaya at pasasalamat ni Dr. Bashari Latif ang media, gayon na rin po ang mga stakeholders. Sino-sino po yung mga stakeholders? Merong UNICEF at iba pang mga international organization. At isa nga po rito, si Mr. Matthew Bider, siya po ang head team Philippines ng IOM. At nagkaroon tayo ng konting panayam. So let's have it, Jerry. Is Matthew? So I'm Matthew Bider. Okay, The head of the programs in Mindanao for IOM and IOM Philippines. Okay, IOM Philippines. So exactly, tell us very quickly, what was your role in this COVID-19 in Bangsamoro? They have the highest record of vaccines that they vaccinated, and they boast of that, and we're happy for that. Yeah, At the same time, they have the lowest number of cases infected. So we just want to know, I saw in the media, I think the Minister of Health wants to thank you for that because you're one of those who helped them achieve all this. So tell us, how did you help them? So IOM Philippines and the Ministry of Health have been working together for many years already, for the past 2 years, in the COVID-19 response. Right? So in the past year, of course, the big focus has been now about vaccination and getting the vaccination rate up, because that's the first line of defense against COVID. So IOM has been working to kind of strengthen the cold chain management with support for cold chain management vehicles to be able to access remote areas to make sure vaccines get to mobile and displaced and remote communities. And so IOM and MOH have been really using this approach to really try and drive up the vaccination in the past few months. How do you what was the time frame when you started it?
You started 2 years ago, or Yeah, so from the, when COVID really, the pandemic really started kind of affecting the country, IOM was working side by side with MOH and really supporting the government's efforts to manage COVID-19 cases at first, and then now trying to drive vaccination rates up. and the Minister of Health Secretary, the minister earlier told the media that they would want to target the 200 something. Would you know if they can reach that target? I'm sure. I mean, I think the key for any kind of vaccination plan is it has to be a collaboration. It's not the responsibility of just MOH, it's everyone, right? You need the government, you need the communities, you need the people, you need the partners. Everyone has to work together to achieve it. And it's not easy. We know there's lots of challenges, but I think together, it's always possible. Like they say, in unity there is strength. Exactly. Okay, but is this like your role in the past? This is your first time in the Philippines, or you've been doing this in some parts of the world? Yeah, so IOM has a very strong migration. Presence. Yeah, strong work with migration help. That'll give them support all over the world, supporting IDPs and people on the move to make sure they have access to health services. So it's something that we've been doing in the Philippines for quite a while now. I'm really happy that we're able to continue this work with MOH. And you just deal with government offices, not private companies? No, our work in the Philippines is largely focused on supporting the government's plans and trying to make sure that that's. But do you have programs for private companies to help them and trade? All government. Not it really depends on the programming. We have a very broad Depends set of on the programming. We have private sector engagement, in which we work in different areas, like with OFWs. Yes. We have Overseas Filipino workers. We call them modern day heroes because they pump in $33 billion US in this country. So, migration is such a key, right? It is. Migration is key for development. That's why IOM is your presence is very visible everywhere. Yeah. So do you like your work? I love my work. On a personal level, Yes. helping. I love working for IOM, and I also love working in the Philippines. How long have you been here? I've been in the Philippines since 2015. Wow. So it's like 6 years. Yeah. And after this, do you have a term limit? You will be posted elsewhere? It varies a little bit, it depends on the situation. So sometimes we rotate. Oh, okay. So there's no term limit, you'll stay in Philippines 5 years, 3 years? It varies. It's not strict in terms of when you have to. Okay. What country before the Philippines you were assigned? Me personally, I worked in Kenya before. Kenya, wow. And in Thailand. All ASEAN countries? So Thailand, I was and then Kenya for Africa when my first. So may I ask, on a personal note, what's the kind of different culture that you experience? Kenya, Thailand, Philippines, are they all every country hospitable? Every country is unique, and every country has a lot of great things, and it's always such a privilege really to kind of see different places around the world. The Philippines is a very special place, of course, because of how hospitable the people are, and how resilient and strong we are. And very inspiring. I got my vaccination here in the Philippines. Really now? What the brand? Was it Moderna? It was Janssen? It was Moderna. Okay. Maybe just a few months ago. Okay. But it was a very interesting experience of how everyone comes out to get vaccinated. It's a very community effort. And there's going to be a booster shot. What do you think of that? Another booster shot. Will you avail of that? Once it's allowed by the government and it's an approved process, and it's my turn. Yeah. And of course. Okay. You have a Filipino wife, so somehow the behavior of women here. So did it help a lot now that you're assigned here? Having a Filipino wife. Sure. Yeah, that's about more personal. Okay. On that part. Okay. All right. Lastly, I don't want to take too much of your time. What's your message of hope for our fellow Filipinos? I don't know about a message of hope, but I think with the COVID-19, I think the hope is
that if people are working together, right, and are moving towards the same kind of aim, of getting the vaccination rates up, managing health protocols together, and hopefully we can control it. Okay, got it. Thank you so much for your time, Matthew. Bye-bye. Babalik po ang ating programa. Siyempre, Sulong na Bayan. Talagang pasulong ng bayan. Bakit po? Nakita nyo naman ang ating mga matatawag na supporter. Iba-iba po yan. Hindi lang po yan British. Siya po ay British, si Matthew Bitter. No? He is a UK national. And meron pa rin pong iba't ibang lahi. Kasi nga, nagtutulungan tayo. Sama-samang pagtulong. Di po ba? Sabi nga ni Matthew kanina, we have, it's a collaboration. Actually, sabi rin ni Dr. Latif, hindi lang naman sila ang bida dito, kundi siyempre kasama rin ng national government dahil sila po yung nag-provide ng mga vaccines. And then, katuwang pa rin po ang iba pang sangay ng pamahalaan para maging successful yung COVID response dyan sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Napakaraming media ang nakasalamuhan natin, from different parts, different entities dyan sa Bangsamoro, at tayo'y nagko-congratulate din sa kanyang pinuno, ating matatawag na multimedia king. Bakit? Kasi meron siyang print, siya pong editor ng Philippine Muslim Today, at marami rin po siyang video blog, at napakalakas po ng kanyang sinasagawang ngayon magiging daily na, dati once a week, ang kanyang Tapatan Media Forum with BARM, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao Press Corps. Kasi siya po ang kauna-unahang pangulo ng BARM Press Corps. So congratulations ka, Ali Makabalang. And syempre, we're looking forward dahil ginawa po nila akong associate member ng BARM Press Corps at tayo magtutulungan. At I'm so honored and blessed na nakasama ka namin at tinanggap mo rin ako as your associate member dyan sa BARM Press Corps. And thank you for your, actually, kay Miss Nora, ang wife ni ka, Ali, na nataratranta din dahil nandun ako at lahat ng kanyang effort ay binuhos niya sa akin despite sa busy rin siya. But thank you, the couple, Nora. I hope to repay it when it's your time to come here. Okay, we have to pause for a break. After this, patalakayin na natin ang purpose na inumpisahan natin kaninang talakayin. Bakit nga po ba? Anybody who wants to add their opinion, their thoughts, welcome po, Dahil bukas ang linya ng communication natin. Bakit nga po pinanganak ang ating Panginoong Jesus? Ano ang significance? Ito ba'y nag-birthday lang siya? Ito ba'y basta gusto lang niyang maipanganak? Hindi po. May malalim na kahulugan at magugulat kayo maya-maya because if you learn this, you will know the truth. Ano po yung susunod? The truth will set each one of us free. All right, the Philippine Standard Time is 3:32 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan. At syempre, before we took our break, ito po napakahalagang maintindihan po ng ating sanglibutan. Kasi not many of our younger generations actually realize ano nga ang significance ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Alright, ayon sa ating nakalap sa iba't ibang mga commentaries, alam po natin ang Christmas time is always a special time for most everyone, but special followers of our Lord Jesus. And then it's celebrated all across the planet, the whole wide world in a variety of wonderful ways. Families have traditions. Matter of fact, mga pamilya namin na andyan sa Estados Unidos, sa Las Vegas, they will be having their own family reunion sa bahay ng aking kamag-anak at pamangkin. Anak ni Roland, aking kapatid, si Cassie, dyan sa Las Vegas. So,
These are traditions that are often passed down from generation to generation. Sometimes the traditions are not even understood. Yun nga, no? Celebrate ka lang celebrate, gift giving, monita-monito, exchange gifts, and then yung mga younger family members, sige lang, tuloy-tuloy ang pag-celebrate anyway. And then, ito pang churches, no? And religions have traditions too. So may kanya-kanyang ritual din sila. One such tradition practiced by many religions in the Advent season. But what does Advent means? Yan palang ibig sabihin yan ay arrival or coming of our Lord Jesus. So the first coming of Jesus Christ was the most significant historical event that has ever occurred. The arrival, yung pagdating niya, of the promised Messiah has changed the world forever. Ano po ibig sabihin? Kasi nga dun sa prophecy ni Prophet Isaiah, sabi niya, ang isang babae ay magkakaanak. In the name of Mary, she will bear a son. Imagine that was prophesied kailan yan? Siguro 750,000 years ago. And dumating ng anak na si Virgin Mary. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. So, eto naman, bakit po siya pinanganak? Alam nyo, magugulat na lang kayo na ang kanyang purpose ay to save us. Dahil nung mga panahong yun, bigyan ko lang po kayo ng backgrounder, magulo. The world was in turmoil. Daming mga nag-i-invade, nagko-conquer ng mga bansa. Kuhaan sila ng kuhaan. Kunin nila si ganitong bansa, si Syria, si Jordan, at gusto nilang i-invade ang Lebanon, Europe, lahat yan. Which is nangyayari na po ngayon. Kasi propesya din po yan, di po ba? So, ano pong ibig sabihin? Ang kasangkatauhan ay may masamang motibo. Gusto nila, marami silang makuha. Diba, ganun din naman po pagka may mga bata tayong anak. Makikita mo, anak, ito yung candy mo. Halimbawa, no? Tapos sabihin, mo na, akin to. Akin din yan. Yung bang binigyan mo na sila ng isa, dalawa, pero mangunguha pa yan ng iba pa. Naintindihan niyo yun. So, ganun ka-basic ng mga unang panahon. 2,000 years ago. Mga bansa naman ang kanya-kanyang hilahan, which is yun din nangyayari ngayon, di po ba? Gustong sakupin, i-invade, i-conquer ng mga malalaking bansa at powerful nation, itong maliliit na bansa. So, hindi na po ito bago. So, anong ibig sabihin nito? We're experiencing a world of turmoil. May motibong hindi maganda. So, pagka ganun ang motibo, alam po natin, kasalanan yan. Ito po, hindi naman para maging judgy tayo, no? Lahat po tayo ay may kasalanan. No one is righteous. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Hindi natin kaya alam, isalba ang ating sarili. Masyadong maraming na pong nangyayaring hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Nakikita niya, the world is in turmoil, everybody is like busy accumulating their own wealth, and then they invade some properties, they covet, they steal, they kill. Yung 10 utos po ay violated actually. Kung may 11th commandment pa, baka pati yun na-violate. So, hindi po tayo judgy, pero ang linaw po yan, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not covet, at so on and so on. Which is nangyayari po ngayon. So, pinanganak po ang Panginoon kasi nga predestined. Alam niyo po, ibig sabihin yan. Inisip na po yan ng Panginoon because He loved us so much. Nakalagay po yan sa verse, hindi po tayo nag-invento. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pinanganak sa sabsaban, nagkatawang tao, para tayo pala ay ito ang the best gift ever na matatanggap nyo ngayong Christmas. Na dapat ma-realize po na nakikinig sa atin. Ito pong gift na to
ay hindi pinagwawalang bahala, kung hindi, tatanggapin. Ito ba pag may regalo tayo ngayong Christmas, tatanggapin mo. Oy, dali, punta ka, may Christmas party kami sa December 30, mag-exchange gifts kami yan sa newsroom, ang daming regalo. Siyempre, tatanggapin yun. So, ito po ang regalo sa atin ng Panginoon. The gift of, sino kaya makakahula? Sige po, bukas ang ating linya ng communication, pwede po kayo manghula, no? Pero at least your thoughts. Okay, I'll say it. The gift of salvation. Kasi nakita po ng Panginoon na magulong na ang mundo na nangyayari ngayon. Anywhere you go, galing po tayo sa Estados Unidos, kamakailan. And I'm so sorry to say that andun kami sa Nordstrom, napakalaking mall, parang high-end mall, siguro parang Shangri-La. Aba, nag-loot. Yung mga nagpuntahan, ng mga nagnakaw. So nataranta yung mga shoppers, nagsialisan at kinuha ng looters yung kanilang gustong kuhanin ng mga items. Ganun po kagulo. At random yan araw, broad daylight. Wala pong piniling oras. O isa pa, nandun po tayo, bandang nangyari yan sa Las Vegas. Nung nandun naman po tayo sa San Francisco, kaya hindi na lang ako lumabas talaga Kasi sa freeway naman, basta bigla na lang siya nag-shoot. Maril lang ng maril. Basta siguro yun lang, cheap thrill. Wala siyang pakialam, basta binaril niya kahit sino mabaril niya. Ang problema, may nabaril nga po siya. Toddler. Iyak ang nanay. Vietnamese yata or something. Pero broad daylight pa rin, ganun po ang krimen nila. Napakataas ng kanilang rate ng crime. So ano po ibig sabihin? Napakalaking bansa, powerful, richest nation, Amerika, Estados Unidos. But ganun po ang mga nangyayari sa kaganapan. But doesn't have to be just America. Kunda rin po kayo ng siyempre Israel. Sila ay talaga ngayon ay center of attention dahil ayaw pa rin tumigil ng Palestinian ang gulo. Anytime pumunta ka doon, although walang travel ban, pwede ka rin maglakwatsa at tayo po nung naandun in like 5 hours yata, meron ding nagpatayan. Kaya pala ang traffic doon sa aming dinaanan. Yung pala yung mga Palestinian, basta na lang lighting po yun. So bakit ganun po ang ugali? Kasi nga po, predestined pa rin na napakarami ng magiging makasalanan. Naku, parang pinutulan tayo ng oras Hello, loud and clear ba tayo? Hindi ko kayo marinig. Hello. Nag-internet. Nagbabalik po paumanhin dahil meron po tayong sinasapit na technical problem. Yan naman po ay ating dalangin na maging maayos next year to 2023, 2022 pala na ang ating komunikasyon. Again, pag wala pong komunikasyon, hindi tayo makakapag-relay ng ating mga messages. Pero tayo po natutuwa at nakakabalik naman. So, thank you. Yes, ang ating technical, si Engineer Jeric. Okay, balik ko lang po, very quickly, mabilis ang oras, ang significance ng Jesus birth para lang po maintindihan ng ating mga tagapakinig. Na i-mention na po natin na napakagulo ng mundo dahil galing nga po tayo sa dalawang bansa, Israel at Amerika. Hindi po katanggap-tanggap yung mga ginawa ng masasamang tao na nagbarilan lang sa freeway habang nagpapaandar ng kanilang mga sasakyan at nadamay ang isang toddler na matay at syempre iyak na iyak yung kanyang ina. At sa Israel, ganun din po. Nang tayo nasa isang mall dyan, after few hours, nagbarilan din ang Palestinian dahil gusto pa rin nilang masakop ang Israel. So, gulong-gulo ang buong mundo. Sabi ng Panginoon, the world is in turmoil. I will send my son to save mankind.
I will give you the gift of salvation. So pinanganak po siya sa mga ganitong panahon, nagkatawang tao, at para makisalamuha sa atin. He felt the pain, the hurts, the anger. Somehow, lahat ng human behavior ay dinanas din po niya. He was chastised, he was despised, he was rejected by men, man of sorrows kung tawagin, and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was talagang kinahiya. Surely, he has borne our griefs and carried our sorrows. Yun yung tinatawag na dinala rin niya po kung ano yung ating mga hinaing. Kung ikaw hiyas ay may dinadaanan ngayon, hindi lang ikaw nag-iisa. Dinaanan din ng Panginoon yan. Yung ating mga OFWs na matatawag na modern day heroes sa iba't pang panig ng mundo, sila ay lungkot na lungkot dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Opo, dinaanan din po ang ganyang klaseng sorrows ng ating Panginoon. But he was pierced for our transgressions. Naku, ito na. We have 20 minutes, Kailangan maintindihan niyo po ito. But he was pierced for our transgressions, for our sins. He was crushed. Imagine, siya yung nagbubo ng dugo. Siya yung, ano ba kaya nangyari dito? Hello, everyone. Am I back? Okay, we're back. Nako, salamat po. Gary, so good. Ang ganda ng ating pinapaliwanag. Again, yung ating technology, hindi siya high-tech. Lahat naman po ay nagsasuffer ng ganitong klaseng intermittent connection, So, again, balikan po natin, bakit siya pinanganak, anong significance, anong importansya, at Christmas, ito ba ay dalagang exchange gifts lang kayo, magtutuwaan, at somehow, puro fun, joy, and all. No, after this, babalik na naman po kayo sa inyong mga problema. So, siguro maintindihan niya po bakit tayo yung problema niyan, hindi makaiwas-iwas. Ito na po ang gift, the best gift ever that you will receive in your entire lifetime. Ulitin ko po, habang nabubuhay kayo, ito po yung gift, Christmas gift na the best na dapat nyo matanggap at dapat nyo maintindihan ang kanyang kapanganakan. He was born to save us. The gift of salvation. Dahil nga marami tayong masasamang ginawa. But ano pong ginawa niya? Siya po nagbayad lahat niyan. He redeemed us. He paid for our sins. Napakarami, laksa-laksa ang ating kasalanan and we don't deserve it. Pero yun, ganun niya tayo kamahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. So kung gusto niyo pong magkaroon ng talagang buhay na walang hanggan, yung may forever, yun, lagi nating expression yan, uy, BFF, best friends forever, o kaya asawa, forever kita, or mga boyfriend o girlfriend, forever ko kaya ikaw, soulmate ko kaya. Well, lahat po yan ay temporal. Kasi ang may forever, ito pong ipinagkakaloob ng ating Panginoon na gift of salvation. So, ito pong kapanganakan niya ay para sa atin, maintindihan natin na tayo ay kanyang nire-rescue at nire-redeem at saka hindi lang redeem, save talaga, rescue. Dahil gusto niya tayong makasama sa kanyang kingdom, which is my forever. Many mansions. Lahat ng mga mansion niya dito, walang sinabi yan. Dahil doon, perfect.
with gold, silver, at lahat ng perfect items ay makikita nyo. So, dito po ay temporal lang. Dapat po naintindihan po natin yan. Na if there is time to be born, there's also time to die. So, accepted po natin yan na anytime soon, tatanda tayo, kahit magbikipelo pa kayo o kung anong mga enhancement dyan, ay talagang babagsak ang inyong mga skin. Kasi yun po yung regular na mangyayari. But ang good news, we will be replaced by a perfect body na hindi matatarnished at hindi ito yung forever na skin. Kasi kasama mo ang perfect creator. Yun yung may forever. So kaya po siya pinanganak to save us and redeem us from all our sins. Huwag niyo pong itatwa na wala kayong kasalanan. Lahat po tayo. Ako, ikaw, kahit sino, for all have sinned. No one can say they are righteous, not even the priests, not even the nuns, not even the lay leaders. Kasi the moment lumabas ka lang ng iyong bahay, nadapa ka, somehow, makakasalita ka na hindi kagandahan, di po ba? So, mag-iisip ka pa ngayon, naku, ito talaga, sige yan, hindi nilinis yung kanyang harapan, ako tayo na dapat nadulas. So, araw-araw po, our thoughts, somehow, yan po yung mga ating nagkakaroon ng pagkakasala. So, every single day, we need to repent, to be sorry, to forgive. Yan po ang message nitong kapanganak ng Panginoon. Siya ay pinanganak upang tayo ay maligtas. Sino po sa atin ang gustong maligtas? O gusto nyo naman ay kabaligtaran. May forever na heaven, meron pong forever na kabaligtaran. Letter H din po yan. At yan ay wala kang hindi ka makakaalis dyan. So, ito pa lang ay sinasabi pa natin this early. Kasi po, para maintindihan niyo po, bakit siya pinanganak? Bakit bigla na lang tayo nagseselebra ng birthday? Kagulat-gulat, di po ba? Na hindi siya basta pinanganak ng regular. Sa sabsaban pa. Ang dami-daming lapang St. Luke's kasi noon siguro. Pero bakit kailangan sa katabi mo ay mga hayop, mga animals? Chicken, meron pa ako nakita yatang ganyan. So, ito po ay predestined. Talaga pong pinrofesy yan na ipapanganak siya sa sabsaban, magkakataon tao siya na ay walang kasalanan, unblemished, untarnished, perfect, pero pinagkaloob ng ating Panginoon na ipanganak sa mundo at magkatawang tao to save us, iligtas tayo bago mahuli ang lahat dahil napakarami po talaga, I'm sorry to say, na hindi makakaligtas kung sila po ay sobra pa rin ang pagnanasa ng kanilang hangarin, the lust of the flesh, the greed, power, the wealth, the fame, the fortune, ang inuuna, imbis na ang pagtanggap. Di po ba, pag may gift, tanggapin mo Tanggapin po muna natin ang gift of salvation na inihahain ng Panginoon. And the way to really learn more about it is yung ating pong segmente dito sa ating programang Sulong na Bayan. So, Sulong ang Bayan, if only, we have one verse a day that will keep all our worries away. Ito ba, pag wala kayong worries, problems, at inaalala, agam-agam, ang dali nyo makapagtrabaho. Ang dali nyo maisagawa ang lahat-lahat ng inyong mga sangkatutak na gagawin sa araw-araw nga. Nalilista ko isa-isa. Okay, 1. 10. 3 lang ang nagawa ko. Kasi, hindi kaya ng ating pangatawan, pag-iisip, pero kung tayo ay naka-align sa pag-iisip ng ating Panginoon, ang dali gawin, ang dali ma-accomplish, at victorious. Yun ang gusto po natin. That's why, one verse a day keeps all our worries, our problems away. Kasi dala-dala niya yan. Siya ang mag-iisip. Even before we ask, tandaan niyo po yan, alam niya na Ito nga kapanganakan ng Panginoon, siya nga may likha niyan.
Di po ba? So even before we ask ang mga needs natin, sa araw-araw, kailangan natin ng pera, o pang-eskwela, o kaya pamalengke, o kaya pambayad sa kuryente, lahat po yan, alam niya na. Kaya, He will supply. Siya po ang ating Jehovah provider. Siya ang Jehovah Jireh, kung tawagin sa Arabo. Ibig sabihin po niyan, He will supply. Diba? Pag may supplier kayo sa inyong mga business, o kailangan ko lang supply ng papel. Kasi ito marami ako i-implanta. Pag naubos yun, nako, maapektuhan yung inyong negosyo. Pero ang ating Panginoon, walang unlimited. Walang tapusang supply. He will supply all. Nakalagay po yan sa kanyang banal na salita. Sa Holy Scriptures, He will supply all our needs according to His riches and glory. Napakasarap pong ramdamin yan. Yung bang pagka ikaw ay tagpulang, pero ito mararamdaman mo at sinasabi mo at minumutawi mo sa iyong bibig at nababasa mo. No, sabi mo, Panginoon, You will supply all my needs. Yes, only if, siyempre meron din tayong action na dapat din pagkaloob sa Kanya. Yan ay kung tayo tatalima sa Kanyang banal na salita. Ang banal na salita is the Word. Kasi in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Di po ba? Yan ay banal na salita, roadmap, kung tayo maglalakwatsa anytime now dahil Pasko, sasabihin mag-out of town, kailangan natin ng mapa o ways. Ito pong Bible, ang roadmap para maintindihan natin ang kanyang ipinapahayag. Yan po ang way of communicating ng Panginoon sa atin. Kasi kung tayo naman gusto makipag-communicate sa Kanya, talagang we have to pray every day without ceasing. Pero siya, paano naman niya ikaw communicate yung gusto niya ibahagi sa atin? Ayan. Binibigyan niya tayo ng plataforma dito sa DWIC 882 na tayo po ay nagpapasalamat talaga ng walang humpay sa ating Chairman D. Edgar Cabangon at ang buong pamilya namin, si Miss Ana Cancino, si Sir Cholo, si Sir Alex Calda, at siyempre si Bragi Litagpa, at yun na rin ang ating crew and news na siya namang sumaalalay sa atin sa ating programa sa araw-araw, Mondays to Fridays. Ito pong Sulong ng Bayan. Kaya alam mo pong Sulong ng Bayan kasi tayo po ay nakatugma sa ating Panginoon. Nakita niyo po yung day of cross namin, di po ba? Ay lahat yan ay salita ng Panginoon. So dito po nagtatapos. Napakabilis. Again, ang ating naging kalakayan. But on the verse a day, tuwing Lunes po yan, abangan nyo at yan ay hahaba natin. So thank you sa ating maging nakasama for the past, siguro yan, banggitin lang natin to sa 30 or sa mga susunod nating episodes. But Mr. Virgil Rosina, at syempre si Cora, si Boy San Pedro, Nelson Guevara, ayan, si napakarami to mention, but again, the family of Kaeli and Nora and Dong Kusain. We'll see you again soon. Okay, Merry Christmas. So alam niya na po, hopefully, ang meaning ng kapanganakan ng Panginoon. Dapat po, tanggapin niya siya. Kasi di ba libre yung regalo Kailangan tinatanggap po yan. So yan pong challenge ko sa inyo. Tanggapin niyo po ang ating Panginoon as your Lord and Savior. Happy holidays. We love you. God bless. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.